Dito sa Facebook, may sinasuggest si Meta sa atin na mga grupo na pwede nating salihan. Ang purpose dito, na dumami ang ating mga views. At piliin natin yung mga grupos na kaparehas din sa ating mga needs o content. Ang bawa, funny videos, may isasuggest si Meta dyan na mga funny groups o mga grupo na regarding din sa mga funny. Kung tutorials naman, may isasuggest din dyan na mga for tutorials. Pero once na nag-post ka, gagaya na lamang nangyari sa akin, nag-post ako ng, dahil pinasok ko na rin itong tutorials nga, nag-post ako ng tips, mga kaalaman, mga idea. Sa ganun, makakuha din yung mga kapwa natin ng mga idea kung ano mga dapat gawin, pagkakaroon tayo ng mga views sa ating mga content. So nag-post ako ng tips, ito yon. At ang nangyari, ang dami komento, pero ito yon. Yung mga komento na tinatawag na low quality comment. Dahil nga guys, hindi nila iniisip, hindi nila binabasa kung anong nakalagay na context o anong ibig sabihin iparating ng author. Halimbawa ito sa aking na-post na tips, hindi nila binabasa. Obviously, fake engagement ang ginagawa nila dahil ang mga komento nila hindi tugma doon sa ating mga context na tips. Sana man lang mayroong nagsabi doon na maraming salamat sir sa inyong na-share ng mga kaalaman, mga ganon. Pero ang nangyari guys, mga comments nila is count me in, mga ganon, mga kumbaga talagang gusto nilang ang hinahabol lang nila followers. Ito yung masakit at nakakalungkot. Dahil nga naman once na ganon ang mga komento, yung author, siyempre hindi nga magdadalawang isip na i-follow ka dahil sa komento mo pinababa mo yung quality ng content ng author dahil ang komento mo hindi tugma dun sa kanyang iparating, sa kanyang mensahe o video man yan o text post. Hindi mo nakuha yung ikaw yung commenters, ikaw yung nagko-komento, dapat focus mo lang yung komento mo dun sa context, mga sinasabi. So wala nangyayari na gano'n. So ang mangyayari dyan is pauwi sa low quality comment. Low quality content ang mangyayari dyan dahil sa mga low quality comment. So kagaya ng nasabi ko, sana magtulungan tayo. Dapat gawin natin ang mga tamang proseso, makipag-engage tayo kahit nasa group yan. So tulungan natin yung pinaka-author. Dapat ang target natin, ang komento natin, hindi yung mga count me in na yan, follow back o mga ganon. Dapat ang focus natin, doon tayo mag-focus sa anong ipinarating ng author. Nang sa ganun, pag nabasa na yung author yan, okay yan. Ibig sabihin, nakinig ka, binasa mong tama. So, doon pa si author, 100% na pwede kang ipalo dahil sa tama ang ginagawa mo. So, wag tayong guys, magmamadali lang, magkomento lang tayo sa isang content. Nang sa ganun, mapansin ka o ibig sabihin, kumbaga sa klase, nag-roll ko lang ng mga pangalan, nag-present ka agad sa cutting classes ka. So, huwag natin gawin yun guys. Kailangan tugma, lagi kong ulit, tugma dapat ang ating mga komento doon sa context o sa mga naiparating ng author. At sa ganun, matuwa naman yung author, matulungan natin yung author na mapaangat yung content niya. At the same time, kapag ganun ang ginagawa natin, tamang komento, yun ang signal ni algorithm na ipadala ito into wider audience dahil yung mga komento marami tugma dun sa content na yon. So sana guys, ito na-share ko lang dahil sinasabi ko, itong grupo malaki siya ng tulong kung tama ang ginagawa ng mga members. So dapat kung ikaw ay isang membro, kapag mayroong nag-post din na kasama natin na membro, dapat tulungan natin siyang umangat sa pamamagitan ng tamang komento, hindi yung mga low quality comment dahil pinabababa lang natin yung content niya into low quality content. So dapat guys, tulungan natin ang bawat isa. Yun ang pinakadapat gawin natin dahil wala talagang aangat kapag ganito ang mga komento. Alisin na natin yung mindset na mga ganung bagay na naghabol lang tayo ng followers. Ang masama pa dyan, tinitingnan ko yung mga account nila, umabot na sa mga 20 followers, 20k followers, 30k followers, di ba? Nagpaparami pa rin sila ng followers. Marami pa rin sa kapwa natin content creator na marami na yung followers pero ang gusto pa nila ay magpaparami pa rin.
So, hindi lang sa pagyaya mo sa akin nga, wala pang umabot na 10k followers. Pero never ako nagkomento kapag lahat ng mga dumadaan sa aking wall na mga content, hindi ko nagsasabi na papalo naman. Marami akong pinapalo, pero never ako nag-expect na babalikan nila ako. Okay guys, yun lang na-share ko. Ito ay ano lang, usapang content creator lang. Marami kasing mga hindi pa rin nila alam mga ginagawa nila kung paano makatulong sa kapwa para matulungan din ang kanilang mga account. So yun lang ma-share ko ngayon, itong content na to at medyo mahaba ng aking video. Thank you for watching guys. Lagi tandaan, lamang ang may alam.